Eto na nga yung interview ni Wilson Flores ng Kamuning Bakery Cafe. Sa lahat ng na-interview niya, makikita nyo talaga yung kakaibang trato nitong si Wilson Flores dahil sa kanyang mga salita at gesture, talagang highest respect ang ipinapakita niya, pananalita, choices of words, parang ganun. Ito kasi si Wilson Flores, minsan na rin itong naimbita ni Liza Marcos sa kanyang event at siguro sinusubukan nilang bilhin ito. Pero syempre itong si Wilson Flores hindi naman pili ang kanyang ini-interview. At isa nga sa na-interview niya ay second highest position in the land. At si VP Sara naman, napaka-humble talaga dahil alam niyo ang sabi niya, sobrang saya niya na na-invite siya ng Kamuning Bakery kasi nakikita niya yung mga iba na parang natutuwa siya na may background na Kamuning Bakery. For you to be in the second highest position in the land, to be liking na ma-include dito sa mga interviews sa Kamuning Bakery, sobrang humble mo naman. Dumalo sa World Pandesal Day. Kasi nakikita ko yung sa social media, no, sa internet, yung mga tao na ini-interview at nagsasalita na ito yung nasa likod nila, Kamuning Bakery Cafe. Tapos lagi kong naisip, parang gusto ko ma-interview dyan na mayroong nakalagay sa likod ko na Kamuning Bakery Cafe. Kaya was truly very happy to have received your invitation and thank you. At tumingin pa talaga siya sa kanyang gilid or sa likod para makita kung talaga bang sakto siya doon sa Kamuning Bakery. So, ang unang tanong nga sa kanya paano ba siya nagdi-stress or nagko-cope ng stress? At ang sabi niya ay tulog. Kaya nga naman nakikita natin, kapag ikaw ay maganda ang kalooban mo, nakakatulog ka. At kitang-kita naman sa kanyang mukha, maaliwalas, very clean. Hindi kagaya ni Marcos kung nakakatulog pa ba yun. Nasa sobrang kabalbalan ng kanyang pinaggagawa ay mukhang kulang sa tulog. Mukhang malapit na ngang matigok Cope with stress daw. Unang-una, tulog. No, hinahabaan ko yung tulog ko. Pangalawa, marami naman nakakaalam na nag-hike ako. Nag-hike ako ng mga bundok. Pangatlo is usually kasama lang yung pamilya. At ito na nga, natanong sa kanya ang isa sa mga crisis niya sa buhay at yung professional crisis kung saan nabudol siya ni BBM. Naging vice president ako, sir. Tapos, I was serving in the cabinet of BBM. At nagtataka ako bakit ako inaatake. Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako. And yun yung commitment ko din noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan na I will serve the country faithfully. Pero kahit nakaupo ako as Cabinet Secretary sa Department of Education, tapos sa Office of the Vice President, ang ginagawa nila, nagro-roll out lang ng project, inaatake ako ng administrasyon. Yun yung professional crisis na daanan ko na nagtaka ako. Took me a while, it took me a while to realize my worth and value as a government official na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong ginagawang masama sa administrasyon man, kay BBM man o kahit kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ako nag-decide na
hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo, at I will not endure yung ganon, at hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag ninyong gawin sa akin ito. Ang desisyon ko was, aalis ako, ituloy niyo lang kung ano yung gusto niyong gawin. Ang mahiwagang tanong tungkol kay Bangag. Kung saan nagulat pa si Marcos dun sa tanong ni Ivan Mayrina. Sasagutin niya ni Attorney Trixie. I would like to acknowledge the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko at inquiry ko sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung corruption. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang. Si BBM pa lang. At ito na, tinanong din ang tungkol kay Senator Bongo. Nakakatawa kasi yung si Senator Bongo nililink kay Diskaya. Pero yung Diskaya nakalink din doon sa project sa Ilocos Norte. Bakit hindi yun muna ang imbestigahan? Hindi ko alam kung ano yung Malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi kasali hindi aabot, tama ba ang sinabi? Hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal kasi unang-una wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko, aabot siya, susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Ayan, ang tanong pati tinapay, dinamay sa pagtatanong. So tinanong kung anong klaseng tinapay daw si VP Sara, anong klaseng tinapay si BBM, si Romualdez at si Zaldico. Nakakatawang sagot niya dito. Definitely hindi bread si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Apat yung Zaldico. Definitely hindi sila tinapay dahil hindi makain yung ugali nila at hindi makain yung korupsyon nila. Hindi makain. Kung ako ay tinapay, pandesal na lang. ang hirap nito sige, ito na lang. Paborito Everybody ko ang eats ensaymada. pandesal in the morning. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Oh. So kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Pinaparinggan mo ba yung ensaymada Thank you very vloggers? much. Ito pa yung tanong, politically motivated daw, sabi ni Marcos Jr. yung ginagawa sa kanya. Aba, napakahusay naman ng sagot dito ni VP Sara. Hoy, hindi ka na politiko. Ikaw ay hinahabol ng tao dahil ikaw ay tamad at bangag. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there.
Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos, No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Tama. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Tamad eh. Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Kaya nga eh. Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. At So hindi hostism. yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa kanila. Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung panggigipit nila sa campaign team ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot, kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel 'Di ba? Nakikita mo sa budget Paranoia, siguro. Kasi 'di ba pag ikaw ay hindi siguro, paranoia talaga 'yan. Unang-una, insecure. Pangalawa, takot. Pangatlo, paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid. Hindi lang yun, VP. Kinakausap pa niya multo. May bisyo. Bibigay lang ako ng example. Pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. Mm. 'Di ba? Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya? At sino ang mga tao doon? At yung mga kawani ng gobyerno na nandoon, ipa-explain bakit sila nandoon. Tamang Ganun hinala, yung- kumbaga. Galawan sa loob ng Office of the President. At ito, pinaka-finaling question about doon sa laptop scandal nung siya pa ay nasa Department of Education. Kasangkot si Zaldico. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para
kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. So, ang Oh, pinaka-papel na nasa grabe. loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. DBM? So, hindi Pangandaman? pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So, ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. Hindi na ako magtaka niyan. Hindi ba na viral din si Zaldico, kausap niya yung militar about doon sa allowance? Nako. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at Hindi ako nakikipag... Ano, bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. walang direksyon yung iba't ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give he doesn't command. Bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BB? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the Matatag Agenda. We followed through with the Matatag Curriculum. At unfortunately, hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nagde-deliver para sa cabinet ni BBM. Tapos ganun pa yung gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, edi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Oo nga, tama yan. Di ba, nung nasa education pa siya, naka-receive siya ng mga parangal, ang Department of Education, all across Asia. Pero nung wala na, anong balita? Oy, Sani Angara!